gamaba. Ito yung gawad sa manlilikha ng bayan. So, kinuha yung mga first two letters, gawad, ga, ma, ba. Okay? Now, so I got it from SlideShare. And let's proceed. Next po. Yan. So, what is the legal basis? Ito yung legal basis niya. Merong batas, Republic Act 7355, National Living Treasures Award noong April 1992 sa National Commission for Culture and the Arts. So meron tayo NCAA, yung mga palaro, mga basketball at sports. Pero ito naman yung NCCA, hindi NCAA. Okay? Baka malito kayo sa NCCA sa NCAA. Anong batas nga ulit? RA 7355. Next po. 7355. Okay, sige. So, yung according to the National Commission for Culture and the Arts, yung search for the finest traditional artists of the land adopts a program that will ensure the transfer of skills to others. Hindi ba, sino nga yun, yung meron tayong mga artists na matanda na, and pag namatay sila, kapag hindi na-transfer yung skill ng mga artists na yon, mamamatay yung art. Previously, 20 to 30 years ago, ang ating mga wika ay lumagpas ng 100, more or less 152. Pero ngayon, ang mga wika ay nasa 70 plus na lang. Bakit? Namatay. Kasi pag pumupunta ng Manila, nawawala na yung mga wika nila. So, 70 plus na lang instead of 150 plus. So, yung art, namamatay siya kapag hindi ginagamit or hindi na-transfer sa ibang tao, sa susunod na salinlahi. Undertakes measures to promote a genuine appreciation of and instill pride among our people about the genius of manlilikha ng bayan. So, dito, itong gamaba, parang sinasabi dito ng batas, ng 7355, na dapat nating ipagmalaki ang ating mga manlilikha ng bayan, yung mga artists natin. Kasi bakit? Guys, if you're not going to patronage our own artists, our own Filipino-made, di ba, yung mga Koreans, yung mga Americans, mga Westerners, sila lang po yung makikinabang. Meaning, yung mga economy nila ang makikinabang. Kasi yun ang mga binibili natin, di ba? So, dapat magkaroon tayo ng pride dun sa mga gawa ng sariling atin. Okay po? Next po. Thank you. Okay, so itong Gamaba, na-award siya noong 1993 to 3 outstanding artists in music and poetry. So meron siyang roots sa 1988 National Folk Artists Award, ang Rotary Club of Makati, Ayala. So ibig sabihin, bago pa siya naging Gamaba, yung Rotary Club ng Makati, ng Ayala, meron na rin siyang mga folk artists. Meron na rin sila mga award. Okay, next po. Ayan. As a group, yung mga folk and traditional artists daw nagre-reflect ng heritage and cultural tradition that transcends their beginning to become part of our national character. So bilang Pilipino, meron silang age-old customs. Yung mga ninuno natin, meron silang mga kultura, meron silang mga crafts, mga ways of living na kailangan na appreciate natin bilang Filipino. They provide us with a vision of ourselves and of our nation. A vision we might be able to realize someday once we are given the opportunity to be true to ourselves and these artists. Okay, so ibig sabihin, may mga bansa kasi na wala silang mga ganun, wala silang kultura, hindi nila minamahal or hindi nila pinapangalagaan yung mga kultura nila. Okay? Kaya mahalaga na that we go back to our roots. Kasi as the saying goes, hindi ka makakarating sa iyong paroroonan kung hindi ka lilingon sa iyong pinanggalingan. So kaya napakahalaga na we go back to our roots. Napakahalaga that we identify ourselves with our ancestors. Ano ba yung pinanggalingan natin? Saan ba tayo nanggaling? Okay? Kasi napakahalaga ng identity ng isang tao.
Kasi kung ikaw, bigla ka na lang namulat, tapos ganito na ako, pero hindi mo alam, saan ka ba nagmula? Sino ba yung mga ninuno mo? Ano ba yung ano ba yung um, ano ba yung pagkakakilanlan mo bilang isang tao? Okay, next po. So yan, again, Republic Act 7355, manlilika ng bayan. Ang ibig sabihin nito, ang bawat Pilipino ay ma-engage sa traditional art na uniquely Filipino. Why? Because Filipinos, di ba, kung naaalala nyo, ang ibig sabihin ng contemporary art, hindi mo kailangan maging unique. Di ba? Pag contemporary art, it doesn't have to be original. Pero dito, pag sinabing manlilika ng bayan, unique yung pagkakakilanlan mo bilang isang Pilipino, bilang Pinoy. Distinctive skills have reached us a high level of technical and artistic excellence. Ibig sabihin, masyadong mataas na yung level. Hindi kagaya nung may mga nag-submit, I'm sorry to say, dun sa module, nung na-receive ko yung mga output, nakakalungkot kasi if you're going to rate the output, a rating of 1 to 10, meron pa rin nagsasubmit ng 3, 2, di ba? So, hindi po yun ang high level. Hindi yan siya yung sinasabi dito na high level of technical and artistic excellence. Kasi, if you're going to submit a work, dapat work of art and pinaghirapan. Di ba? Yung technical skill, makikita mo agad, unang tingin pa lang makikita mo kung pinaghirapan ba yun. Di ba? So, sa akin, di ba, pag nag-check ako ng output, tinitingnan ko kung ano ba yung technicality nito. Di ba? Ano ba ang level niya? Pang grade 12 ba to? O baka naman pang grade 6 o pang grade 3 pa lang na bara-bara lang na parang kinulang dun sa art, sa sarili. Okay. Meron naman talagang tao na hindi pinalad, na walang masyadong galing sa pag-draw, pero we can hone our talent. Yan, have been passed on and widely practiced by present generation in his community. So, ibig sabihin, pag manlilika ng bayan, na-transfer na. Widely practiced. Ibig sabihin, yung mga tao dun sa lugar nyo, sa bayan nyo, ay talagang pinapractice or ginagawa dun sa community. At merong technical, same degree of technical and artistic competence. Next po. Nawala si Damian. Ayan. Paano ka magiging manlilika ng bayan? Paano ka makakasali bilang gamaba or gawad ng manlilika ng bayan? So the candidate, ito yung mga kailangan mo. Una, dapat inhabitant ka ng isang indigenous o traditional cultural community. Hindi mo kailangan maging IP. Ang kailangan mo lang, doon ka nakatira. Diba? Pwedeng isa kang nakatira ka sa kasama yung mga Ita, nakatira ka sa mga kasama yung mga Bagobo, Manaba, mga indigenous or traditional cultural community. Pero syempre, kasama din yan yung mga sa Manila. Yan. May mga tradition, yung cultural community nyo, yung culture nyo bilang isang grupo, naandun pa rin. Kahit saang bansa to sa Pilipinas, kahit saang lugar sa Pilipinas, yung na-preserve nila, yung indigenous customs, yung belief nila, yung ritual, kung may mga napupuntan kayo, di ba, somewhere in Ilocos, di ba, yung mga bahay doon ng Kastila, yung mga pinupuntahan pa rin, di ba, yung na-preserve yung mga belief, ritual, mga tradisyon, yan. So, yun, pwede yan. Next. Uy. Yan. So dapat ikaw ay engaged in folk art tradition that has been in existence and documented for at least 50 years. So dapat yung art mo, para masabing gamaba, nag-exist siya ng 50 years na. So ibig sabihin, hindi ito yung contemporary. Contemporary din siya kasi 'di ba yung after ng World War. So, dapat more than 50 years yung existence nun. Tapos, dapat consistent yung pag-perform or produce ng over significant period works of superior. Dapat superior yung quality ng ginagawa mo. Hindi yung
okay na to, basta may maipasa kay sir, okay na to, pwede na to. So, di ba, sinasabi natin, hindi po pwede yung pwede na. If you're going to submit, dapat work of art siya. And pinaghirapan mo, pinag-isipan mo, if you don't understand the instruction, you can ask me for help. Pwedeng hindi ako, pwedeng classmate mo, ask for help para tama yung ginagawa mo. Okay? Superior and distinctive quality. Next. Okay. So, paano ka magiging manlika ng bayan? Pang-apat, you possess a mastery of tools and materials needed by the art. So, dapat master mo na siya. Di ba? Must have an established reputation in the art as master and maker of works of extraordinary technical quality. So, yun pa rin. Have passed on or will pass on to other members of the community their skills in the folk art for which the community is traditionally known. So, kagaya, di ba sa Paete, Laguna? So, dapat yung kakayahan na paglililok na sobrang high level yung technicality niya ay naipasa. Hindi pwedeng, okay, this is what I know, but I'm going to keep it as a secret. Kasi baka pag tinuro ko, di ba yung especially sa mga bundok, sa mga bukid, my parents, my mom, my mom's relatives, yung nakalakihan nila, ang paniniwala ng mga tatanda, if we are going to send our children to school, my children will know more than me. My children will be more intelligent than me. So, most of the people in the barangay in Albay, in Sorsogon City, it's not a city pala, in the province, in Bicol, karamihan dun mga matatanda, mga 1920s, ayaw talaga nilang pag-aralin yung mga anak nila. Kasi nga, matatalo daw sila at mas matalino sa kanila. Di ba? But in the case of Gamaba, bawal yun. You have to pass on. Kailangan mong, hindi ka pwede maging selfish. Di ba? Hindi ka pwede maging selfish. Dapat, nawala ka. Hindi ka pwede maging selfish. Yung pag alam mo, yung alam mo bilang isang artist, you have to share. You have to share what you know. Hindi pwedeng you're going to keep you cannot keep the skill that you know. Kailangan ituro mo siya sa iba. Are you still there? Christian, Romanuel, nawawala tayo. Open ka kaya? Si Benedict na lang kaya. Benedict, pwede mo ma-share? Nawawala si sayang, dapat pala binuksan ko din dito. I'll try to open the slide para tuloy-tuloy yung discussion. Ganun talaga guys kapag live, di ba? Pag live talaga may problemang ganyan na hindi natin naiiwasan. Okay, let's continue. Pakituloy. Doon tayo sa letter D, di ba, or E? Yan. So nawala si Damien. Mahina yata ang ni Damien. Sige, letter. Possess. Okay, malapit na. Ay, baka balik ng konti. Konti lang. Okay na, yan. Letter D na. Okay. Balik na, ayan. Traditional artist, yan. So, master and teacher of his craft. So, okay, next po. Sabi dito, the award shall be given in each, but not limited. Ito yung mga categories. May folk art, maritime transport, weaving, carving, performing arts. Next po. Tapos, meron pa tayong literature, graphic, plastic arts, ornament, textile, fiber art, pottery, and other artistic expression. Yung mga expression. Pero, hindi naman eksaktong lahat lang yan. Pwede pa rin yung iba. Okay na? Merong artistic expression. Tapos, ito yung, sige, next.
Ayan. Ano ba yung consideration? Ito yung categories. Consideration shall be given to geographical distribution and balance of artistic categories. So, yan. Yung geography, hindi naman pwedeng lahat na lang ng award na punta na sa mga bagobo. Hindi pwedeng ganoon. Dapat may geographical distribution din at balance. Next po. Ayan. Ano ba matatanggap? Kung ikaw ay gamaba or manili ka ng bayan, makakatanggap ka ng 100,000. So, yan. Diba ang gandang ano yan, incentive? So, baka naman guys, gusto niyo maging isang gamaba. So, meron kayong 100,000. At habang buhay, meron kang 10,000 monthly stipend. Hindi siya sweldo. Ang tawag doon, stipend. Okay? Next po. So, dito, again, RA 7355, yung monetary grant may be increased. So, pwede siyang taasan pa. So, na-approve na ng NCCA yung 14,000 additional na allowance. Next po. So, bali 24,000 na. Maliban pa yun dun sa 100,000 na binigay sa inyo, paunang bayad. Pag na-recognize siya, oh, gamaba, manili ka ng bayan si Zymon. So, meron na agad si Zymon na 100,000. Tapos monthly, habang buhay ka, Simon, meron kang 24,000. Yung una, 10,000. Tapos naging 14 additional. Okay? Yan. Ito yung mga awardees. Pero, hindi siya masyadong dito eh. Pwede ba i-skip natin yung isa naman, Arancilio? Yung pangalawa na tayo. Kasi wala dyan sinabi kung ano-ano ba yung mga ginawa ng mga gamaba or ng mga manlilika ng bayan. So yung pangalawa, ipapakita natin or didiscuss natin yung isa-isa kung ano po ba ang mga example ng gamaba. Or bawat artist, explain natin para although doon sa video na nasa OLS nyo, meron siya. Okay? Sige, skip natin yung explanation. Aaron James. How do you want... Ayan po ba? Tama po ba sa ayan po? Yeah, tama yan. Tama po yan. Sige, doon mo sa So, sige. So, play mo. Yan, tama. So, na-discuss na natin yung mga yan. Sige, skip mo na. Doon na tayo sa awardee. Sige. Yan. Okay, yan. Okay, balik tayo. Yan. So, okay. Si Ginaw Bilog. Siya ay isang manunula. So, siya yung, yung sa ambahan. Ito yung isang tula, 7 syllable. Paano yung 7 syllable line? Ikaw ay tunay, paano ba? Ang iyong kagandahan. Ang iyong kagandahan. So, ang iyong kagandahan, 7 syllables. So, one line na siya. So, yun ang ambahan. Every line, 7 syllables. So, ang iyong kagandahan. Tapos, dugtungan mo lang yun ng bawat line, 7 syllables. Usually, messages of love and friendship. So, tungkol sa, di ba, if you're going to court a girl, or yung gusto mo, naligawan mo, pwede mo siyang gawa ng tula na ambahan. Na bawat linya niya ay 7 syllables. Next po. Pwede sa tropa. Pre, gawan kita ng ambahan. Ganito yan. Diba? Kay Masino Intaray, musician and storyteller sa Palawan. So, sa Brooks Point, Palawan, in 1993, isa siyang musikero at manunula. Ang expertise niya, basal, kulilal, at bagit. So, yan. Yung mga hawak niya yan. Musical instrument. Next po. So yan, basal, ano ba yung basal? Musical ensemble played during Tambilaw, yung ritual, rice sharing among Palawan people as an offering to the Lord of rice, and during the tinapay o rice, wine, drinking. So, yun pala yung tinapay, rice, wine, drinking. Sa, di ba sa ating mga ninuno, marami talaga silang mga ritual. Lalo na kapag nag-aani siya, di ba? Right. Sige, next po. Lord of the Rice. Para daw marami ang aanihin. Next po, James.
para maraming ani mag-aalay sa Lord of the Rice o mga ninuno or mga Diyos ng um, Diyos daw ng bigas. Di ba? Maraming mga Diyos-Diyosa ng ating mga ninuno. Naghang si James. Mahina siguro ang signal ngayon. Sige, dito ako sa aking, ayan, sa aking slide. Nagloloko ang internet ngayon. Medyo mahaba pa naman ang ano natin. James, diyan ka. May error lang yung ano natin eh. Sir, try po. Sige, Gayo. Pangatlo na pa. Yung sa akin kasi, nag-error yung process. Sige, go, Gayo. Nakatatlo tayo ngayon ah. So, ayan. Sino yan? Masirong Intaray, yung Basal. Tapos yung sunod yan, si Samaon Sulaiman. Sige, habang hinintay natin si Gayo. Si Samaon Sulaiman naman ay musician sa Maguindanao. Master in playing kutyapi. Yan, kutyapi. Ang kutyapi daw ay dalawa ang string. Ginaganyan parang gitara. Yan. Kutyapi, one of the most difficult to master indigenous Filipino instrument. So yung kutyapi daw, isa sa napakahirap na aralin na musical instrument sa Pilipinas. Yan. So parang siyang gitara na dalawa lang ang string. Next po, si Lang Dulay. Si Lang Dulay naman ay isang textile weaver or manghahabi sa South Cotabato. Yung tinalak, isa siyang fabric made up of fine abaca fibers. So tandaan nyo guys, pag sinabing tinalak, isa siyang abaca. Sige, hanapin mo si Lang Dulay. Iba-iba siyang design na nagre-reflect sa mga tibuli. Pag sinabing tinalak, abaca, gawa ni Lang Dulay, at tradition siya ng mga tibuli. Okay po. And we go to Salinta Monon. Si Salinta Monon ay textile weaver. Okay? Ano naman siya? Taga Davao del Sur. So nag-umpisa siyang mag-hobby nung siya ay 12 through the guidance of her mother. So guys, ilang taon na kayo ngayon? Mostly 17, 16 to meron ng 18, more or less 18, di ba? Or 19. Yung iba nasa 20 na. So si Salinta Monon ay nag-start siyang mag-weave or mag-hobby nung siya ay 12 years old. Ginamit niya yung traditional hand woven tube skirt of the Bagobo. Ayan. So yun ang ginamit niya para mag-hobby. Gayo, medyo ayaw pa lang lumabas. And then we go to Alonzo Saclag. Si Alonzo Saclag naman, musician and dancer. Kung may makita kayo dyan sa presentation na nakabahag, yan. Isang musikero at isang mananayaw. Ayan. Yung dance patterns and movements associated with people's ritual. Founder ng Kalinga Budong Dance. Kung meron tayong budots ngayon, si Alonzo Saclag naman ay nagtayo ng Budong Dance Troupe. Okay po. And meron tayo si Federico Caballero. Si Federico Caballero ay isang epic chanter. Ayan. So, ano ibig sabihin ng epic chanter? Ayan. Chant siya. Ayan na, si Gayo. Doon tayo kay Federico Caballero. Ayaw ba? So, si Federico Caballero, yung epic of people of his people sa Labaw Dunggun and Humadabnun. Isa mga epic niya, 162 hours to recite and the longest epic to recite. So tandaan nyo guys, meron tayong, sa Bicol, meron tayong ibalong epic. Di ba? Yung mga epiko. Pero yung ginawa ni Federico Caballero, umabot siya ng 162 hours. Sobrang tagal. Mahigit 100 oras. Di ba? Mahigit 150 hours. So 162 hours to recite. And humadap nun
is the longest epic to recite. 2 months of daily performances are required for it to completely chanted. So, yung ginawa niya, 2 buwan para matapos yung pagre-recite. Federico Caballero. Ito naman si Uwang Ahadas. Uwang Ahadas ay musician, yakan, lamitan sa Basilan. Ang yakan, people to whom instrumental music is closely connected to spiritual realm. Yan yung yakan. Tapos yung kwintang kayo, consistent of the wooden logs hung horizontally. So, ayan. So, parang mga kahoy siya, na kahoy na nakatayo, nakabitin, from the shortest to the longest, yung, ayan, para pinapatunog. Ano ba meron tayo nun yung mga parang tinutuktok, di ba? Sa banda. And Darhata Sawabi. Si Darhata Sawabi naman ay textile weaver, tausug, parang sulu, weaving the pisya bit. So pag sinabing Darhata Sawabi, sa kanya yung pisya bit. Okay? Cloth tapes, worn as a head covering. Ayan, head covering naman siya. Eduardo Mutok naman, metalsmith, Kapampangan, Apalit, Pampanga. Okay, so sa Pampanga naman, si Eduardo Mutok. Si Eduardo Mutok, siya ang gumagawa ng mga, kung pumupunta kayo ng mga simbahan, meron dyan mga silver, mga bronze, yan. Gawa ni Eduardo Mutok. Okay. Religious and secular art in silver. Si Amina Api naman ay mat weaver sa Tawi-Tawi. Okay? Mat weaver sa Tawi-Tawi, tradition ng Sama people. Their mat is made up of pandan leaves, which undergo tedious processes from stripping. So guys, maraming ginagamit or medium or material para gawing mat or panghabi. Pwede yung abaka, pwede rin yung pandan. Ayan. So, mahaba yung proseso para maging mat ang isang pandan. Una, strip siya, tapos patutuyuin. Bago siya, pwedeng i-dye para gawing mat or para mahabi. Si Chofilo Garcia naman ay isang Ilocano sa Abra. He make to wear tabungaw. Ayan, yung nakita niyo yung sombrero na pabilog, sombrerong pabilog. Usually nakikita niyo 'di ba yung sa mga parang salakot ng mga magsasaka or salakot na ginamit ng mga katipunero. Pero yung kay Chofilo Garcia ay pabilog, hindi siya yung patusok. Pabilog siya. Pwede niyo lang check diyan. Si Magdalena Gamayo, textile weaver pa rin. Ayan. So, next na tayo, doon na tayo sa national artist. Sino ba pwede mag-share? Gayo? National artist na tayo? Yan. Okay. So, medyo mahaba-haba to. Kaya, ayan. If you're given the title of, pag nabigyan ka daw, pag natawag kang national artist, you can consider yourself one of the best. So, ikaw yung, kasi buong Pilipinas yan national artist yan. Given the title, you have significant contribution to the development of Philippine arts and letters. So, meron kang na-contribute sa Pilipinas na significant. The recognition is given to those who excel, pwede sa music, sa dance, theater, visual arts, literature, film and broadcast, and architecture or allied arts. So, ito yung mga nabanggit na mga forms of art na meron sa bilang national artist. Next po, yung mga categories. Medyo mahaba-haba to. Sige, go Gayo. Madami-dami to, nasa 70 siya. Pag sinabing national artist, ito yung mga honors, yung mga privilege mo. Next. Okay, so insignia of a national artist, yung citation. Next po. So, meron ka din cash award. Kung merong 100,000 ang gamaba,
at 24,000 monthly. Hindi na sure kung 10,000 na dagdagan ng 14 o 14,000. Okay, may benefits ka sa hospital, may insurance, state funeral. So, pag namatay ka, doon ka ililibing sa libingan ng mga bayani or heroes cemetery, place of honor, national state functions, along with recognition at cultural events. Next po. Okay, ito mga national artists sa architecture, si Ildefonso Santos, si Zaragoza. Next. Bibilisan natin to kasi 70 to eh. Ayan, si Juan Nakpil, artist, architect, engineer, teacher, leader, innovator ng architecture. Ayan, mamaya may ano sa dyan ng mga ginawa ni Nakpil. Next po. So, si Nakpil, ang greatest contribution niya daw, yung sa architecture, yung reflective of Philippine traditions and culture. Kung maalala nyo, nasakop tayo ng maraming ng mga Kastila, ng mga Hapon. And because of that, our culture is different. Nakuha natin ng mga kultura ng mga Kastila, ng mga Amerikano, ng mga Hapon. So that's why, ang greatest contribution ni Nakpil, yung architecture na nagpapakita ng tradisyon at kultura ng mga Pilipino, hindi ng mga Kastila, hindi ng mga Amerikano, hindi ng mga Hapon. Represent niya yung effort ng mga private Filipino architects and engineers by law. Ayan, nakapag-participate siya sa mga design. So, ibig sabihin, dahil kay Nakpil, nagkaroon ng boses ang mga Pilipino sa larangan ng ng architecture. Okay? Pagde-design ng mga buildings. Next po. Ayan, meron siyang strength, function, beauty in the buildings. Ayan, makikita pa rin ngayon yung 1937 Eucharistic Congress Altar na nasa Quiapo Church. Yung Quiapo Church, dinagdagan niya yan ng isang belfry, yung parang tore. Dati, ang original design isa lang. Tapos si Nakpil, dinagdagan niya ng isa. Next po. May examples yan mamaya. Ayan. Yung parang tore na yan, ang original design dyan, isa lang. Tapos dinagdagan niya ng isa pang tore, si Nakpil. Okay? 1930s pa. Next po. Second belfry. Si Pablo Antonio naman, ang design niya, yung simple lang. Kung naalala niyo yung lesson natin about minimalism, ayan. So, simple lang yung design, walang clutter. That means, kung pagdating sa art, pwede natin sabihin na si Pablo Antonio ay isang minimalist. Kasi yung gawa niya, hindi makalat. Yung malinis, smooth, there are curves, na-integra sa structure ni Pablo Antonio. For our Father, every line must have a meaning, a purpose. For him, function comes first before elegance or form. So, kailangan daw, yung essence ng art, kailangan yung function muna kesa dun sa elegante. So, kailangan may gamit ba siya? Di ba? Pag sinabi natin minimalist, yung kung ano lang talaga yung essential, yung kailangan lang natin. Ano yung gagamitin natin? Yun lang mismo. Next po. So, ayan, tandaan natin si Pablo Antonio, mas mahalaga sa kanya yung gamit kaysa dun sa elegance. Ayan. Kaya sabi kay Antonio, yung structure is a maximum use of natural light and ventilation. Ibig sabihin, ang mga buildings na design ni Pablo Antonio, malalaki ang mga bintana. Kasi, pag malaki ang bintana, hindi siya mainit. Papasok yung hangin. Merong ventilation, at nagpapakita rin siya ng austerity in mind. Bakit? Pag malaki ang bintana mo, papasok yung hangin, papasok yung liwanag. Hindi ka gagamit masyado ng electric fan, hindi ka masyadong gagamit ng ilaw. Kung gusto mo makatipid, edi magbukas ka lang ng bintana, magbukas ka ng pinto para maliwanag yung bahay mo. Okay? Progressive, simple design, but dignified. True to a purpose which resorting to an allied set of aesthetic and eternally recreate truth. Okay, next po. Ayan, so ito yung mga examples na gawa ni Pablo Antonio. Yung FEU, kung nakarating na kayo sa FEU, sa Manila, yung administration, yung Manila Polo Club,
sa Ramon Rosas Publications. Okay, next po. Okay, next si Leandro Locsin. Sa architect pa rin siya. Man of responsible for CCP. Kung nakapunta na kayo ng CCP complex, ayan, siya yung nag-design ng Cultural Center of the Philippines. Ginawa niya rin yan, design din ng Folk Arts Theater at yung PICC, pati yung Sofitel. So tandaan nyo, Folk Arts Theater, PICC, CCP, design yan ni Leandro Locsin. Next po. Okay. So, CCP Complex is a virtual, yan. So, yan, yung sinabi ko kanina. Ito yung CCP, gawa ni Locsin. Pati yung Istana Nurul Iman. Ito yung pinaka largest single work palasyo sa Brunei. Okay? Yung Sultan, yung King of Brunei, yung hari ng isang bansa, yung Brunei, nagpagawa kay Locsin ng isang napakalaking building, yung Istana Nurul Iman. Next po, 2.2 million square feet. Sobrang laki nun. Ito naman sa visual arts. Sino kaya dito ang grand old man? Si kauna-unahang national artist. Siya si Fernando Amorsolo. Okay? Sila yung mga national artists sa visual arts. Next po. Okay, si Carlos Botong Francisco, isang manunula sa Angono, ni-revive niya yung mural. Ano ba yung mural? Ito yung mga painting sa pader or painting sa dingding. So, kung yung dingding mo, yung labas ng bahay mo, gusto mong gawing mural, papinturahan mo ng mukha mo or papinturahan mo ng gusto mong design ng painting ng pamilya nyo. Oh, pwede yun. Pero OA, no? So, yun, mural. Most distinguished practitioner, si Carlos Botong Francisco. Next po. Ayan. So, he was linked with artists, si Victoria Edades, si Galo Ocampo. Known siya sa local art circles, yung Triumvirate. So, tatlo sila. Kasama niya si Edades at Ocampo bilang Triumvirate. So, tandaan niyo si Carlos Botong Francisco, meron siyang tropical sense of color and abiding faith in the folk values typified by townspeople of Angono. Okay. So, next meeting, magkakaroon na tayo ng quiz after the discussion kasi parang ang daming absent. So, after the discussion, merong quiz. So, yun yung scores nyo na yung mga wala, pasensya. Ayan, Guillermo Tolentino, appointed as professor, naging professor siya ng UP. The result was the oblation that became the symbol of freedom. Okay, acknowledged as masterpiece. So, yung gumawa ng, di ba yung, ano ba yung UP oblation? Yung symbol ng UP, yung nakadipa, nahubad, yung hubot-hubad siya, na, di ba nung kumandidato sa FPJ, sinasabi na tatay niya daw yun. Pero wala namang proof na tatay niya ngayon. So, UP oblation, gawa ni Guillermo Tolentino. Pati yung sa Bonifacio Monument, yung sa Caloocan, na monumento ni Bonifacio, ito na simbolo ng cry for freedom. Next po. Guillermo Tolentino. Gawa niya rin yung sa Quezon Memorial. Yung lifestyle, yung rebulto ni Rizal sa UP at UE. Pati yung statue ni Ramon Magsaysay sa GSIS building. Parang hindi ko napansin yung rebulto ni Magsaysay. Kasi pabalik-balik ako sa GSIS building. Okay, next po. So, tandaan nyo, ayan yung gawa ni Guillermo Tolentino sa Caloocan. Napapadaan kayo dyan. Next po.
So kapag po nadadaan kayo sa Caloocan, so alam niyo na kung sino ang gumawa ng Bonifacio Monument. O pag pumunta kayo ng UP, alam niyo na si Guillermo Tolentino ang may gawa nun. Pag pumunta kayo ng CCP, pumunta kayo ng PICC, ng Folk Arts Theater, diba? Alam niyo kung sino-sino yung mga nag-design. Ito na si Fernando Amorsolo. Next po. Siya ang kauna-unahang national artist. Okay? Siya ang Grand Old Man of Philippine Art. Si Fernando Amorsolo. Next po. Wala, 11 minutes na lang Sige. Ito yung gawa niya, Dalagang Bukid, Planting Rice, Sunday Morning. Next po. Ito naman sa cinema. So mapapansin nyo dito, next po, sina Lino Broca, Ismael Bernal. Ayan. Si FPJ, ang tunay niyang pangalan ay Ronald Allan Poe. Tatay ni Senator Grace Poe. Next po. Ayan. So, The Image of Underdog. Ito yung mga pelikula ni FPJ. Nandyan yung Ang Probinsyano, nandyan yung Partida, Asidillo, ayan, Alamat, Panday. Next po. Ayan, nabuhay siya noong 1939. At namatay naman siya noong 2004. Next po. Pangalawa siya sa 6 na magkakapatid. Ito naman si Eddie Romero. Ang screenwriter at director, producer. Ganito kami noon, paano kayo ngayon? Next po, yun ang pelikula niya. Ang daming Eddie Ayan, Agila, No Limitang Hire, Banda ng Kahapon. Next po. Si Lino Broca naman, ang sabi niya, they may gag and blindfold you, silence and imprison you, but they will never be able to destroy what made you an artist in the first place. Your brave and continuing dedication to the human race. So bakit? Kasi isa siya sa mga pinahirapan ni Marcos. Diba? Diba ng martial law, hindi naman basta-basta makakapag-express ang mga tao kung ano yung mga gusto nila. Pero, ipinaglaban ni Lino Broca yung art niya. Diba? Next po, tinatawag na video art. So, Catalino, Lino, Broca. Director siya ng PETA, Philippine Educational Theater Association. Muntik na ako sumali dyan And the Concerned Artist of the Philippines. Sa theater kasi yan yung PETA. Next po. So, pinapakita nila Lino Broca yung mga prostitute. Diba? Yung pelikula ni Vilma Santos na prostitute siya. Ayan. Marami siyang nakuhang award sa CCP, sa FAMAS, at yung TOYM, T-O-Y-M. Ibig sabihin yan, 10 Outstanding Young Men. So, ibig sabihin, every year, merong 10 na outstanding na Pilipino na bibigyan ng award. Next po. Yung recovery daw yan at rediscovery ng ating bansa. Ito yung mga gawa ni Lino Broca, yung sa kuko ng Agila, Anong Liwanag, yung Macho Dancer, yung Opera Pro Nobis, Makiusap Ka sa Diyos. Para meron ulit ngayon na yung anak ng Macho Dancer. Yan, Lino Broca. Tingin ko buhay pa siya ngayon. Kasi may pangalawa siyang yung kasunod niyang anak na Macho Dancer, yung Macho Dancer. Next po, dyan yung yung kaibigan ko dati. Isa siyang artista dyan. Si Miko Pasamonte. Sa literature naman, si Francisco Arcillana, ayan, sila yan. Levi Silerio. So guys, tandaan nyo yung si Levi Silerio, yung siya, manunula, pero musician din. Ayan, mamaya makita natin. Next po. Ayan, si Nestor Gonzalez. Sige, next. Kasi malapit na mag-time, 38 pa lang tayo, 80 yan. Ito yung gawa ni Gonzales. Next po. Yan, Carlos Piromo. Natandaan niyo, siya ang unang naging presidente
Unang Pilipino na naging presidente ng UN. President of the UN General Assembly. So yan, proud tayo dyan kasi kauna-unahan siyang Pilipino. Imagine sa United Nations Assembly, Pilipino ang naging president. So that's Carlos P. Romulo. Next po. Sige, ito yung gawa niya. Next po. Ito naman, si Shonil Jose. Next po. Ayan, si Levi Silerio, ang nakakamangha sa kanya kasi sa sobrang talino niya, genius siya, he can create music using a leaf. Dahon lang guys, yung dahon na yan, nakakagawa siya ng tugtog, di ba? Rewriting lyrics of traditional Filipino melodies. Ayan, immortalized Guinness. Ayan, nasa Guinness Book of World Record siya na gumagawa ng kanta gamit ang dahon. Okay, next po. Sa fashion design naman, si Ramon Valera. Next. Si Ramon Valera siya yung nag-design ng sige, next. Ay, sorry. So, Philippine terno, yung ganito, yung parang pabulaklak. Di ba? Pag linggo ng wika, yung barot saya, yung dalawang pares na may ablay, parang sablay, ganon. Tapos yung parang butterfly, parang paru-paro yung dito sa balikat. Yun ay design ni Ramon Valera. So, guys, you can share. You can use in your regular conversations, tropa, friends. Pag nakakita kayo ng barot saya o yung mga terno, yung ganon, yung design na yon, pwede nyo sabihin, guys, ang gumawa niyan ay si Ramon Valera. Isa siyang national artist. Next po, taga-Abra siya. Yan, 4-piece is ensemble, yung blouse, skirt, overskirt, long scarf. Yan, yun yung barot saya, the single dress, tapos yung ankle, zip up back, ayan, sa kanya yan. Next po, okay, dropping the panuelo. Ayan, yung butterfly sleeves. Yung parang paganto, paumbok sa balikat ng mga babae. Next po. Valera helped mold generations of artists. Ayan, next po. Sa theater design naman, si Bernal. Next po. Pag sinabing theater design, yung theater mismo, 'di ba? Sa pelikula, paano na-design 'yon? 300 yung productions na ginawa ni Salvador Bernal or mahigit. Budget limitation, ayan, minamaximize niya ang gamit niya dito sa pagde-design, yung kawayan, may abaca fiber, hemp, rattan, chain links, and katsa. Next po. Sige, next. Ayan, yung PATDAT, nakapag-organize siya ng PATDAT Association, mga theater designers. Next po. Ayan, so sasayaw naman si Francisca Aquino, si Alice Reyes, si Ortula, Ramon Obusan. Nakapag-train ako dyan kay Ramon Obusan, yung dance company niya. Nung sumali ako ng dance troupe sa Perpetual. Next po. So si Ramon Obusan, dancer, choreographer, stage designer, artistic director. So isa pa rin sa mga sikat yung bayanihan, di ba? Pero hindi sila nakapasok sa bilang national artist. Si Ramon Obusan, yan, national artist siya. Next po. Ayan, researcher siya. Tinayo niya yung Ramon Obusan Folkloric Group. So ROFG. Next po. So yan, yung nabanggit ko kanina, Ramon Obusan Folkloric Dance Group, yan, nakasali ako dyan. Folkloric, hindi ako nakasali. Na-train ako bilang, dun sa meron kaming dance concert sa Perpetual. 70 pesos yung bayad doon. Nakasaya ako ng mga 10. Ito yung mga kina-choreograph niya, yung Ramon Obusan. Next po.
Si Francisca Aquino naman, nagkaroon siya, yung thesis niya, ang thesis yung bago ka mag-graduate ng college, yung research nyo, na ngayon na grade 12, pag fourth year nyo, bago kayo gumraduate o fifth year, meron kayong thesis. Ang thesis ni Aquino, yung Philippine Folk Dances and Games. Next po. Okay, next. Kasi pa-time na. I-flash lang natin. Next. Ito yung sayaw ni, yung mga libro ni Aquino. Sigukin ko din sa sayaw. Next po, trailblazer siya. Sa literature, Carlos Quirino. Next. Okay, next po. So, tandaan nyo, sa literature, Carlos Quirino. Next. Okay. Sige, hanggang dito na lang kasi nasa, na. Thank you so much. So, yan. Guys, tandaan nyo, next meeting, meron tayong short quiz. Paano ba yung short quiz? 5 to 10 items lang yun. I'm going to flash. Tapos, yan. Ano siya? Google Docs siya. Send ko dito during our class. Para yung absent, edi pasensya. Yun yung edge ng mga umaattend ng online synchronous class. About lang, Yes, may tanong pa? Yes, uy. about lang po dun sa discuss natin ngayon. Yes po, about dun sa diniscuss natin ngayon, 5 items. Tapos sa next meeting, nagdi-discuss ulit tayo, 5 items din. Sa bali 10 items yung quiz next meeting. Okay po ba yan? Sige, may tanong po. Itanong nyo na kung merong tanong. Sana ngayon ang ginagawa nyo ay week 4. Sorry kung kahapon ko lang na-open yung nakalimutan kong i-unhide. Clarification, questions about the topic, Gamaba, Gawad Manilikan ng Bayan, National Artist. So yan, sana magawa nyo yung activities doon. Pipiliin nyo lang kung Gamaba or National Artist, yung mga doon. Any question? Wala na? Agustin, Simon, Gayo. Open ka muna, Uy, at James. Can you open your camera para mag-screenshot lang tayo? Mag-attendance tayo. Benedict Arancillo. James, tanya ka? Nakatulog siguro si James. 1, 2, 3. Okay, that's all, folks. Thank you for coming. Thank you for attending the class. Bye-bye. Don't forget the quiz next meeting. Bye. Thank you po. sir. Thank you, thank you. God bless you. Stay safe. Ingat.